Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-file ng BIR Form 0619E, Monthly Remittance Return Form of Creditable Income Taxes Withheld Expanded, for the return period January 2026. Ang deadline ng filing and payment of BIR Form 0619E for the month of January 2026 is on February 10, 2026. Kung ikaw ay bago pa lang nag-register sa BIR at wala pang operations, wala ka bang payment sa lessor or any other payees, kaya wala kang withholding taxes, dapat pa rin mag-file kahit walang transactions. Mag-file lang ng 0. Pag hindi nag-file, magkakaroon ka ng open case. Kapag meron kang open case, kailangan mo pa rin mag-file at magbayad ng compromise penalty. Ang frequency ng filing ng monthly withholding tax. Monthly siya, di ba? Pero sa buong taon, 8 lang dapat ang ifa-file ng 0619E. Yung 4 ay 1601EQ. Bakit? Ang 0619E para lang sa month of January at February. Pagdating ng March, ang form na ifa-file ay 1601EQ. Kaya kanina nag-post ako ng form na dapat gamitin. January 0619E, February 0619E, sa March 1601EQ ang gagamitin. Maraming taxpayers ang nagkakamali dito. Yung pang third month, 0619E pa rin yung kanilang fina-file at binabayaran. So, kailangan pang magpa-data fix sa RDO na nakakasakop sa inyo para i-apply yung payment sa 1601EQ. Sa akin, never pa namang nangyari, so hindi ko naranasan na magpa-data fix nitong Sir 619E. Pero yan yung sinasuggest ko sa mga taxpayers na nagkamali na pumunta sa RDO at mag-request na i-apply ang payment nila sa Sir 619E sa 1601EQ. Okay, dito tayo sa aking sample. For example, ang rent ay 25,000, yan yung tax base. Ang expanded withholding tax for rent ay 5%. So, yan yung i-remit sa BIR Form Sir 619E. Kung ngayon ka palang gagamit ng EBIR form, kailangan mo munang pumunta sa website ng BIR para mag-download. Dito sa e-services, hanapin ang EBIR Forms, Electronic Bureau of Internal Revenue Forms, EBIR Forms. I-download ang offline EBIR Forms package version 7.9.5.0 sa inyong computer. Hindi siya pwede sa MacBook. Hindi rin pwede sa cellphone. Kaya may merong taxpayers na nag-avail ng aking service na magpa-file kasi wala silang laptop na compatible dito sa offline EBIR forms. Kapag na-install na, okay, kakaroon ka nitong BIR forms. I-click ito, then i-encode ang taxpayer identification number. Alam niya pag incorrect ang TIN. Pero hindi ko i-encode ang tunay kong TIN para hindi na ako mag-edit. So, gamitin ko lang yung 00. Pag kayo ang nag-file, ang inyong tax identification number ang inyong gamitin. Makikita sa Certificate of Registration sa BIR Form 2303. Lahat ng details na ilalagay dito ay dapat yung details na makikita sa BIR Form 2303, Certificate of Registration sa Bureau of Internal Revenue. I-encode ang RDO code, line of business, taxpayer's name,
registered address, zip code, telephone number, and active email address. Dito sa taxpayer's name, marami din ang nagkakamali dito. Kapag sole proprietor, dapat last name, first name, middle name. Kapag non-individual, katulad yan, corporation, one-person corporation. So, yung name ng corporation. Kung government agency, name ng government agency. Kapag first time nagagamit nito, kailangan i-confirm ang TIN and email address. So, dito na tayo sa form. Nag-file kasi ako kanina. Delete ko muna. Okay. I-click itong fill up. Background information save. Updated successfully as profile. For the month of 01-2026, due date, February 10, 2026, amended return, no. I-click lang itong yes kapag may amendment or may pagbabago sa naunang na-file. Sa ngayon, wala naman. So, any taxes withheld? Yun, kanina sinasabi ko, kapag walang operations, walang na-withhold na taxes, mag-file lang ng 0. So, ititik itong no. Okay. Sa ngayon, ititik ko itong yes. Meron akong withholding tax. Other details, automatic na siya. Number 12 na tayo. Category of withholding agent, private. Balik tayo sa aking sample. Ang rent ay 25,000. Ang withholding tax ay 5%. So, ito yung aking ilalagay dito. Hindi yung rent ha. Amount of remittance, yung withholding tax mismo. Kapag na-late ng pag-file at merong tax due, kailangan pumunta sa BIR para magpa-compute ng surcharge, interest, and compromise penalty. Kapag naman zero filing at na-late ng filing, yun nga na hindi alam na kailangan palang mag-file kahit walang transactions, kailangan pumunta sa BIR at magpa-compute ng compromise penalty. Ang compromise penalty is 1,000. Pero sa mga micro taxpayers, dahil sa ease of paying taxes, allowed tayo na 500 pesos yung compromise penalty. Kailangan ipa-approve sa officer of the day bago mag-bayad sa bangko. Then, i-click itong save. Okay, click validate. Pwede na mag-print. Kung naka-attach sa printer, i-print ka agad. Kung hindi, mag-print sa PDF. Okay. Save ko lang muna siya as sample BIR form 0619E 01-2026. Click save. Then, cancel print. Okay. I-click itong submit final copy. Please ensure that you have internet access and a valid email address is indicated in your tax return. Are you sure you want to submit? Click OK. Thank you for using EBIR forms. By clicking OK, you agree. You confirm that you have read, understood, and agreed to the terms of service agreement. Okay. Click OK. Okay. Submit successful, subject to validation by BIR. Para panigurado, mag-screenshot nitong message na submit successful. Dahil may mga pagkakataon na hindi dumadating ang tax return receipt confirmation. Isa sa option na pwedeng gawin is mag-take ng screenshot at kung mag-open case, so pwedeng ipakita na nag-file pero walang natanggap na tax return receipt. At pwede ding mag-follow up sa email ng BIR. Ilalagay ko na lang sa video description ang email ng BIR. Okay? Kapag may tax due, pwedeng magbayad through online banking.
Pwedeng magbayad through MYEG, Maya, sa Linkbis ng Land Bank, at sa Union Bank. Yung lagi ko kasing ginagamit ay Union Bank. Dahil sa Union Bank, sa online banking ng Union Bank ay pwedeng i-save yung PIN ng taxpayer. So, hindi ko kailangang mag-input palagi kapag magbabayad monthly. Okay guys, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Kung napanood nyo at napakinggan ito, please comment. Kung meron pa kayong questions, follow-up questions, pwede kayong pumunta sa aking FB page, mag-send ng message at sasagutin ko kayo hanggat sa aking makakaya. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. At sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, thank you so much. Bye!